Hello po sir, ako si Dino. Itong kwentong ilalahad ko sa inyo ay tungkol sa karanasan ko nung magkaroon kami ng reuniong magtotropa. Simula pa pagkabata ay magtotropa na kaming 8. Nagkahiwa-hiwalay lang kami nang matapos sa kami ng kolehiyo at makahanap ng trabaho. Yung iba kasi ay nag-abroad na at yung iba naman lumuwas ng Manila. 3 na lang yata kaming naiwan sa Negros. Kami ng best friend kong si Benedict at Ronnie. Pero sa kasamaang palad, nung taong 2015 ay iniwan na kami ng tuluyan ni Benedict. Isa yon sa madilim na panahon ng buhay ko. Namatay siya nang mapagkamalang ibang tao at sinaksak ito ng walang kalaban-laban. Halos mabaliw ako noon nang mawala siya. Dahil sa kanilang 7, siya talaga yung maituturing kong parang kapatid na. Nang burol niya ay nagsiuwian yung mga kaibigan naming nasa Manila. Nagpadala naman ng tulong at abuloy yung 2 nasa ibang bansa na. Sobrang lungkot ko noon dahil para akong nawala ng kapatid. Siya ang takbuhan ko sa lahat, emotional o financial problem man. Kahit nung libing niya ay nakiramay ang langit. Umulan noon ng malakas na parang ayaw pa niyang magpalibing. Ilang buwan din bago ako nakamove on noon. At last year lang, muling nagtipon-tipon ng tropa. Dumating ang 2 naming kaibigan abroad. Nagsipag-uwian din sa Negros yung mga nasa Manila. Naging kumpleto kaming 7. Nagplano kaming mag-reunion noon. Kasama nila ang kani-kanilang pamilya at ang ilan sa amin ay mga nobya naman. Muli kami nung na-excite na magkakasama buong tropa. Napuno ng tawanan ang buong bakuran ng bahay ng isa naming kaibigang abroad. Nakalimot na kami noon sa oras dahil madaling araw na kaming natapos. Habang nagpapaalam kami noon sa isa't isa, bigla na lang may kumalabog sa loob ng bahay ng kaibigan namin. Pasukan naman kaming lahat noon. Nagtaka kami kasi nagkalat na yung mga gamit sa kusina. Nang maapasok kami, saka naman umalulong ng nakakakilabot yung aso niya. Alam niyo yung parang nasa horror movie. Nabigla-bigla, yung ilaw ay kumukurap-kurap. Buti na lang at iilan na lang kami noon. Nauna na kasing magsiuwian yung iba naming kaibigan. Natakot ang mga kasama naming babae, kaya nagaya na silang umuwi. Ako naman na walang nobya ay nagpaiwan para samahan ng kaibigan kong nag-iisa lang noon sa bahay niya. 2 na lang kami nung naiwan at nagaya ng matulog yung kaibigan kong yon. Sa guest room na daw ako. Mga nakakailang minuto pa lang yata natulog ako noon ay nakaramdam ako ng panlalamig. Yung sobrang ginaw na parang dumoble yung lamig. Tapos naramdaman ko noon na parang may nakatitig sa akin. Kaya unti-unti akong napadilat. Ganoon na lang ang takot ko nang may makita akong anino ng taong nakatayo sa harapan ko. Agad kong kinapa yung lampshade. Pagpailaw ko noon ay nawala ito. Iginala ko ang paningin sa buong kwarto. Walang bakas nang may pumasok na tao doon. Bumangon ako para i-check yung kaibigan ko. Baka siya ang pumasok doon. Pero tulog na tulog siya dun sa kwarto niya. Nang paalis na ako sa may pintuan ay nakarinig ako ng pagtikhim. Nagulat ako noon. Tinawag ko yung pangalan ng kaibigan ko pero hindi siya sumagot. Kaya umalis na ako ng kwarto niya at pinasyang magpatuloy sa pagtulog. Kasarapan na ng tulog ko noon nang may maramdaman akong parang umiiyak sa may bandang paanan ko. Boses yun ng lalaki, kaya agad kong naisip na baka yun yung kaibigan ko. Baka may problema ito na hindi nasabi sa amin. Kinausap ko siya noon at tinanong ko anong problema, pero hindi niya ako sinagot at patuloy lang siya sa pag-iyak. Hindi rin niya ako nililingon, kaya muli kong pinailaw yung lampshade. Ganun na lang ang kilabot ko, sir, dahil wala akong nakitang tao sa may paanan ko. Pero napabuga ako ng hininga at mabilis na tumayo. Pinailaw ko ang buong kwarto. Biglang nawala ang kalasingan ko at antok. Hindi ko alam noon kung gigisingin ko ba yung kaibigan ko o hihintay na lang na mag-umaga. Pasado 3:00 na kasi noon.
Pinasya ko nung magpaalam sa kaibigan ko para kasing hindi ako makakatulog sa kwarto na yon. Pero anong gulat ko nang pagbukas ko ng pinto ay andoon siya at humahangos. Napamura pa siyang nagsabi noon na may lalaki raw sa kwarto niya. Nakatayo lang daw yun at nang ilawan niya ay biglang nawala. May narinig daw siyang tumatawag sa pangalan niya. Paulit-ulit daw yun hanggang sa magising na siya. Kaya naman kinuwento ko na rin sa kanya yung naranasan ko. Wala nang ayos-ayos nun. Nagkayayaan na lang kaming magpalipas na lang ng umaga sa labas. Naghanap kami noon ng bukas na makakainan. Ilang minuto lang noon ay nakatanggap kami ng text mula sa iba pa naming kaibigan. Nagparamdam daw sa kanila si Benedict. Nagkatinginan kami noon ng kaibigan ko at sabay napamura. Nakalimutan naming ipagsindi ng kandila at ipagdasal ang matalik kong kaibigan. Death anniversary pala niya noon, pero parehas naming nakalimutan. Kaya siguro siya yung nagpaparamdam at yung narinig kong umiiyak. Nagtatampo siguro dahil wala man lang nakaalala sa kanya. Napaiyak na lang ako noon. Maaga pa noon ay dinalaw namin ang puntod niya. Tinawagan na rin namin yung iba pa para sabay-sabay na kami. Nagsindi kami noon ng kandila at nag-alay ng pagkain, alak at dasal. Doon din sa puntod niya, ipinagpatuloy namin yung reunion ng tropa para naman kumpleto na kaming 8 noon. Ipinangako ko na hindi ko na makakalimutan pa na ipagtirik ng kandila at ipagdasal ang tropa naming si Benedict. Hello po sir at sa lahat ng mga naikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Jimwell mula sa San Manuel. May sarili na akong pamilya, 2 anak na parehong lalaki, kambal. Ang asawa ko naman ay isang OFW, kaya ako ang naiwan sa bahay at nagbabantay sa mga anak ko kapag walang trabaho. Isa ako ng driver sa isang kumpanya. Ako yung nagdi-deliver ng mga products sa mga mall. Nagbago ang buhay namin mag-ama nang may ipadala yung asawa ko. Relihiyoso kasi yung asawa ko at may sarili siyang altar sa bahay namin. Rebulto ni Mama Mary. Aminado naman akong hindi ako relihiyoso di tulad niya. Nung una ay tahimik pa yung naging takbo ng buhay namin. Isang beses, naabutan ko na lang yung 2 kong anak galing sa trabaho na naglalaro sa may sala. Yung nanay ko naman na lola nila na nagbabantay sa kanila noon ay nasa may kusina at naghahanda ng hapunan. Nagtaka ako noon dahil nung maabutan ko yung kambal ay para silang may kinakausap. Para bang may iba silang kalaro na hindi ko nakikita. Nilapitan ko sila noon para ayain na maghapunan. Pero ang sabi ng isa kong anak ay nakikipaglaro pa raw sila sa kaibigan nila. Nagtaka naman ako noon dahil silang 2 magkapatid lang naman ang naglalaro noon. Tinanong ko kung sino yung kalaro nila. Ang sabi nila, yung rebulto daw ni Mama Mary. Siyempre, hindi ako naniwala dahil nasa altar yung rebulto na sinabi ko sa kanila. Pinilit pa nila sa akin pero hindi nila ako mapaniwala noon. Isang umaga, habang abala ako sa pagluluto ng tanghalian namin na mag-ama dahil Sunday noon at walang work, ay narinig kong may kumalabog sa may sala. Dali-dali naman ako nagpunta noon dahil naisip kong baka nag-aawa yung 2 at hindi nga ako nagkamali. Naabutan ko yung isa sa mga kambal na nakasampa sa kambal niya habang hinahampas ito gamit ang mga kamay at tumatawa-tawa pa. Agad ko naman itong inilayo sa kapatid niya. Para bang naging ibang tao yung anak ko. Mabuti na lang noon at hindi naman nasugatan yung isa. Bakit mo sinasaktan yung kapatid mo? Mahinahon pero medyo pagalit kong tanong. Nakatingin lang ito sa akin at hindi nagsasalita. Tinanong ko pa ito sa pangalawang pagkakataon pero hindi pa rin siya sumagot. Pinagsabihan ko na lang ito na huwag sasaktan yung kapatid niya. Nung sinabi ko nga yun
ay biglang nagbago yung ekspresyon ng mukha niya. Parang bumalik ito sa dati. Pero ipinagsawalang bahala ko at nagkabati naman na ang magkapatid. Simula nun ay hindi na naulit pa yung ganong insidente. Pero pagkatapos ng ilang araw ay nangyari na naman. Sa pagkakataong yon ay naabutan ko na pilit niyang sinasakal yung kambal niya. Nung pinipilit kong ilayo ito ay nahirapan ako. Yung para bang may taglay itong lakas kahit na ako ang mas malaki at mas matanda. Nagawa ko naman tong ilayo sa kambal niya sa tulong na rin ng nanay ko. Sa pagkakataong yon ay doon na ako nagsuspecha na may masamang nangyayari sa anak ko. Nagsuggest yung nanay ko na ipatingin sa pedya yung anak ko. Pero matapos ng exam ay wala namang nakitang kakaiba sa kanya. Normal daw yung physical at mental development niya. Siguro daw ay may ginaya ito na napanood niya. Hindi ako kumbinsido doon dahil kakaiba talaga yung inaasta ng anak ko. Hindi naman kasi siya ganun. Nagsuggest ulit si nanay na ipatingin naman sa isang albularyo na ikinadalawang isip ko, pero pumayag na rin ako. Nung dalhin namin yung anak ko sa albularyo ay sinabi nitong may masamang espiritu o elemento daw ang nakakabit sa anak ko, kaya ganun ang inaakto niya. Ewan ko kung maniniwala ako nun. Pero sa pangatlong pagkakataon na sinaktan na naman ng isang kambal yung kapatid niya, ay doon na ako naniwala na meron talagang kumokontrol sa anak ko. Naabutan ko kasi na pinukpok niya ng bato yung kambal niya. Noong oras na yon ay nagkaroon na ng pagdurugo ang pananakit nito. Kaya di ko mapigilang paluin siya dahil sa ginawa niya. Tumitig ito ng matalim sa akin bago biglang umiyak. Ano bang problema mo, anak? Bakit mo sinasaktan ng kapatid mo? Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo, di ba? Tanong ko. Sa pagkakataong yun ay sumagot na rin ito. Sabi nito ay inutusan siya ng rebulto ni Mama Mary. Hindi ko pa alam nun kung bakit si Mama Mary ang tinuturo niya. Galit na rin ito tulad ko. Pinipilit ko sa kanya na hindi totoo ang sinasabi niya dahil hindi nakakapagsalita ang rebulto. Pero nung mapalingon ako sa rebulto ni Mama Mary ay nagsitayuan ang mga balahibo ko. Hindi ko talaga alam nun kung ano ang magiging reaksyon ko. Kung matatakot ba, tatakbo o ano. Nakita ko kasi ang rebulto na biglang nakangiti ng nakakaloko na alam kong hindi naman dapat. Dahan-dahan akong lumapit sa rebulto. Nanginginig ko pang kinuha ito at pumunta sa labas ng bahay. Galit ko itong tinapon sa lupa na siyang dahilan para mabasag ito. Matapos ng ilang saglit ay bumalik na sa wisyo yung anak ko. Hindi ko alam kung anong iisipin, kung nagkataon lang ba na nangyari ang lahat ng yun. Kung totoo bang nakakausap nila yung rebulto at kung galing din ba dun yung sinabi ng albularyo na may kumokontrol na elemento o masamang espiritu sa anak ko. Hindi ko sinabi yung parting yun ng kwento sa asawa ko habang nasa ibang bansa siya. Ayoko rin na mag-alala siya. Basta ang alam ko lang ay ligtas na ang mga anak ko mula sa rebultong yon. Sinisi ko rin ang sarili ko dahil hindi agad ako naniwala. Gusto ko lang din protektahan ang pamilya ko. Kalaunan, pag-uwi ng asawa ko sa Pilipinas para magbakasyon ay kinuwento ko sa kanya yung mga naganap tungkol sa kambal namin, sa paglapit namin sa albularyo at sa pinadala niyang rebulto ni Mama Mary. Mapagpalang araw, sir. May gusto lang akong ikwento sa inyo at sana ay mabasa ninyo. Pasensya na po kung medyo magulo. Tawagin niyo na lang akong Adonis, dating security guard sa ipinasara ng mall noon sa may Ermita, Manila. Yung mga taga roon o yung mga nagpunta na rito ay siguradong alam yung tinutukoy ko. HP ang initials ng lumang mall na yon. Kayo na ho ang bahalang manghula. Nangyari to taong 2006. Bagong guard pa lang ako sa mall na yon. Isang buwan pa lang yata. Maayos naman ang naging trabaho ko. Mabait ang mga kasama ko,
pati na yung boss namin. May naging kaibigan nga ako na nakaklose ko na parang kuya ko na rin. Halos lahat ng nangyayari sa buhay namin ay pinag-uusapan namin. Hindi rin kami takot magkwento dahil alam namin na mapagkakatiwalaan naman ang isa't isa. Habang nasa trabaho kami ay may napagkwentuhan kami tungkol sa history ng mall na yon. Sabi pa niya na hindi yun madalas na pagkwentuhan dahil ayaw daw na naririnig ng boss, lalo na yung ibang taga roon, kahit pa yung mga taong nagpupunta. Karamihan kasi ay alam na ang history ng mall na yon. Ako lang yata noong mga panahon na yon ang hindi pa. Ayon sa kanya na yung mall na yon ay tinayo noong 1970s. Pero bago yon, mga panahon ng digmaan ay naging sementeryo yon. May mga napapabalita ngang may nangyayaring kababalaghan. Pero simula nung kumalat yung mga kwento-kwento ay parang naging sunod-sunod na ang pagpapakita doon sa mall na yon. Siguro nga kasi ay mas naging praning ang mga tao o dahil din na dating sementeryo ang kinatatayuan ng mall. Hindi kasi ako naniniwala noon sa mga ganong bagay, pero nangilabot pa rin ako nang malaman ko yun. Nanlamig yung katawan ko nga. Para bang nangyayari yung kinuwento niya mismo nung panahon na yon. Isang beses ay graveyard shift ako. Ako lang ang bantay sa mall na yon. Nalibot ko na ang buong ground at second floor. Nung una ay wala naman akong naramdamang kakaiba. Pero habang tumatagal ay bumibigat yung pakiramdam ko. Yung para ba akong magkakasakit. Pero kakaiba yung naramdaman ko nun. Yung para bang may tumitingin sa akin o kaya nagmamasid ng bawat galaw ko. Yung para ding may sumusunod sa akin saan naman ako magronda. Chinecheck ko naman yung paligid ko pero walang ibang tao o nilalang. Bitbit ko noon ang flashlight dahil piling parte lang ng mall ang may ilaw at karamihan ay patay na. Ipinagsawalang bahala ko na lang yung naramdaman ko at pinagpatuloy ko ang trabaho. Nang nakaramdam ako na parang may naglalakad sa likuran ko, agad akong lumingon at tinutok ang flashlight. Pero wala naman. Doon na ako tinablan ng kaba. Naalala ko yung kwento ng kuya-kuyahan ko. Nadagdag pa niya noon ay may madalas na magpakita na isang puting figura. Medyo hindi mo maaninag ang mukha nito at hindi sigurado kung babae ba o lalaki. Basta puti raw yung figurang yun, tapos may muka pero hindi mo maaninag ng maayos. Tinuloy ko ang pagdidibot-libot nang may marinig akong bumagsak na kung ano. Kahit na hindi ako naniniwala sa mga ganoong kwento, ay alam kong may mali nung gabing yun. At sa tingin ko, ako ang susunod na biktima ng kung anumang nilalang yun. Pinuntahan ko yung lugar kung saan ko narinig yung pagbagsak ng isang bagay. Papunta na sana ako noon ng CR dahil parang doon nang galing yung ingay. Nang bigla akong mapahinto sa paglalakad dahil may napansin ako sa isang stall. Kahit na may kadiliman yung areang yon, ay nakita ko pa rin ito. Isa itong puting figura na para bang nagtatago sa likod ng stall at para itong naasilip sa direksyon ko. Ang nakakapagtaka pa ay sisilip ito tapos biglang magtatago sa likod ng stall tapos sisilip at magtatago. Paulit-ulit na ganon. Nung mga sandaling yon, para akong napako sa kinatatayuan ko. Hindi ko magawang maagalaw nun dahil malamang yun yung puting figura na kinuwento sa akin ng naging kaibigan ko. Ramdam kong pinagpapawisan na ako ng malamig nun. Bumibilis na nga ang tibok ng puso ko. Matapos ng ilang segundo ay nagawa kong maagalaw at inilawan ko ng flashlight yung stall kung nasaan yung puting figura na nakasilip sa akin. Pagtutok ko ay bigla itong nawala. Dali-dali akong pumunta doon sa stall at hinanap kung nasaan na yung figurang yun. Pero nawala talaga ito na parang bula. Wala rin ito sa ibang stalls nung i-check ko. Gusto kong isipin nun na baka pusa o ibang hayop lang na nakapasok sa loob ng mall. Pero korting tao kasi siya na puti at medyo malabo ang muka.
Nagmadali na akong tumakbo pabalik sa pwesto ko. Hingal na hingal pa nga ako noon. Iniisip ko pa rin noon kung totoo ba yung nakita ko o namalikmata lang. Naglalaban yung isipan ko na hindi ako naniniwala sa mga kababalaghan. Dahil nga sa naikot ko naman na at nakapag-rounds na ako, ay nanatili na lang ako sa pwesto ko. Hanggang sa magkinabukasan na at maarating na yung kapalit ko. Nakuwento ko rin ito sa kaibigan ko na kuya-kuyahan ko. Sinabi niyang swerte ako dahil yun lang ang naranasan ko. Misteryo pa rin sa akin yung nangyari nung gabing yun. Kung talaga bang nakakita ako ng multo dahil sakto naman yung kinuwento ng kaibigan ko sa nakita ko. Simula rin noon ay medyo naniwala na rin ako sa mga kababalaghan at nakikinig na rin ng mga horror stories. Mga kalahating taon lang yata ang tinagal ko sa pagguwardya sa mall na yon. Ilang ulit din kasi nangyari sa akin noon na sa tuwing graveyard shift at mag-isa lang akong nagbabantay sa mall ay minsan makakarinig ako ng mga ingay o di kaya ay makikita ko yung buting figura sa ibang bahagi ng mall. Nagsara na pala itong mall bago mag-pandemic dahil nalugi daw. Sana lang yung bagong kumpanya na nakabili nun at yung mga bagong mapapadpad sa lugar na yon ay hindi pagpakitaan ng mga multo. Hello po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Ako po si Michelle, silent listener at subscriber nyo. Sana ay mabasa ninyo itong ipinadala kong kwento. Tungkol po ito sa isang ligaw na kaluluwa na nagpapakita sa aming kalye. Tinatawag nila itong Beroy. Ayon sa mga nakaabot o nakakakilala kay Beroy noong nabubuhay pa ito ay isa itong tubero. Naging panakot sa amin noon ng mga matatanda ang pagpapakita nito. 6:00 daw ng hapon ang oras kung kailan lumilitaw itong si Beroy sa may bakanteng lote na kadalasan din naming ginagawang palaruan. Kaya wala pang 6:00 ay nagmamadali na kaming magsipag-uwian noon. Pero habang tumatagal ay parang naging sabi-sabi na lang yun at hindi na namin gaanong pinansin pa. Ginagabi na kami ng uwi sa kakalaro hanggang sa tuluyan nang nawala sa isip namin ang tungkol kay Beroy. Nasa unang taon ako noon ng sekundarya nang mangyari itong karanasan ko at ng kaklase ko. Meron kaming takdang aralin na dancing exercise sa PE noon at doon sa bakanteng lote namin naisipang mag-ensayo. May ilaw naman doon kaya inaabot din kami ng gabi kaka-ensayo. Patapos na kami noon nang magsalita ang isa kong kaklase. May lalaki daw na nanonood sa amin at ininguso lang nito ang kinaroroonan ng lalaki. Pero nang tingnan namin ay wala naman kaming nakita. Ganito pa nga ang pagkakasabi nito. "Uy gagi, huwag nga kayong manakot. Ayun siya oh," sabay turo nito. Pero nagtaka daw siya noon nang hindi niya makita ang itsura nito. Yung katawan lang nito ang nakikita niya. At binanggit pa talaga niya sa amin na hindi niya makita ang ulo nito. Hindi pa kami nung tapos mag-ensayo ay kumaripas sa kami ng takbo. Pasalamat pa ako noon na hindi ako ang nakakita. Pero ilang araw lang ang lumipas nang minsang ginabi ako ng uwi at napadaan ang tricycle na sinasakyan ko sa bakanteng lote. Kitang-kita ko po na may lalaking nakatayo doon sa ilalim ng poste ng ilaw. Ang nakakapangilabot pa ay wala itong ulo, katulad ng sinabi ng kaklase ko. Wala talaga itong muka. Hindi lang yun ang nangyari, kundi nang lumagpas kami dito ay namatay ang ilaw ng poste at naramdaman ko na lang na parang bumigat ang likuran ng tricycle. Ako na lang ang sakay noon, pero para bang may sumakay sa likod. Naramdaman din pala yun ng driver at sinabihan ako nito na huwag tumingin sa salamin. Pero naiangat ko na ang tingin ko at ganun na lang ang takot ko nang makitang may nakaangkas nga sa likod. Hindi naman huminto ang tricycle. Kulang na lang nun ay tumalon ako palabas sa takot. Napapikit na lang ako noon ng mariin.
Pagdilat ko ay wala na ito. Nang makababa ay sinabihan ulit ako ng driver na huwag na munang tumuloy sa loob ng bahay namin para hindi ako nito masundan. Kaya ang ginawa ko ay dumaan muna ako sa bahay ng tiyahin ko. Saka na lang ako umuwi. Sobrang nakakakilabot yung naranasan kong yun na hindi ko makwento-kwento sa mga magulang ko. Simula nun ay hindi na ako nagpapagabi at isa rin ako sa mga nakapagpatunay na may multo nga doon sa bakanting lote. Si Beroy ay napagtripan daw noon ng mga adik nang papauwi na ito galing sa isang bahay na pinaggawaan niya ng lababo. Pinugutan daw ito ng ulo at pinagpira-piraso daw ang katawan nito bago tinapon doon sa bakanting lote na dating sagingan. Ang sabi ng mga nakatatanda ay hindi pa nila nakikita ang ulo ni Beroy magpasa hanggang ngayon. Magandang araw. Ako po si Jan, taga Rizal. Itong kwentong isishare ko sa inyo ay nangyari sa mismong bahay namin. Ang malala, kaming lahat ay kinilabutan noon. Hanggang ngayon ay naaalala pa rin namin yung creepy experience noong April of 2012. Tanda ko noon, galing ako sa school. Gabi na ako nakauwi. Kaya nung nasa bahay na ako, kumain na ako ng hapunan, nagtapon ng basura at naghugas ng pinggan. After nun, naligo na ako, tas natulog. Mga bandang 9 PM yon nung nagising ako kasi sobrang init. Brownout pala, kaya lumabas muna ako para kumuha ng tubig sa ref. Madilim ang buong bahay. Hindi man lang kami na-inform na mag-brownout pala. Nung nasa hagdanan na ako, narinig ko yung boses ni Papa na tinatawag ako. Kaya naman sinabi ko na kukuha muna ako ng tubig, tas pupuntahan ko na siya. Flashlight lang yung dala ko noon. Nung tapos na ako uminom, ay pumunta na ako sa kwarto niya. Kumatok ako tapos binuksan na niya. Tinanong niya ako kung bakit ako nandoon, kaya sinabi ko itinatawag niya kasi ako. Ang sabi niya, hindi naman daw niya ako tinatawag. Inalabas na niya ako para matulog na ulit. Naisip ko baka pinagtitripan na ako ni Papa, kaya hindi ko na lang masyadong inisip yun. Bago pa ako nakapasok sa kwarto, narinig ko ulit yung boses ni Papa mula sa kusina. Inutusan niya ako na kunin yung ulam sa mesa at ilagay sa ref. Hindi ko alam kung bakit inutusan niya ako, nandun naman siya. Isa pa, ang pagkakaalam ko nasa kwarto siya. Bumaba na lang ako tapos sinunod ko yung utos niya. Nagtaka ako dahil wala naman siya doon. Baka pumasok na lang siya ng kwarto, kaya agad din akong umakyat. Medyo inaantok pa kasi ako noon. Nung nasa hagdan ako, tinawag ulit ako ni Papa. Ang sabi niya, pumunta ako sa sala. Nung dumungaw ako, nakita ko siya na nakaupo lang doon at nagsa-cellphone. Tinanong ko siya kung ba't siya naroon at wala siya sa kwarto. Hindi siya kumibo, kaya bumaba na lang ulit ako tapos naupo sa tabi niya. Nanlamig yung buo kong katawan nung inilawan ko si Papa at nakita ko yung kutsilyo na binunot niya mula sa tagiliran. Tinanong ko siya kung anong gagawin niya. Nakatingin lang siya sa akin habang hawak yung kutsilyo. Nagtatatakbo at nagmadali akong pumanik ng kwarto ko. Papasok na ako ng kwarto nung nakasalubong ko sina Mama, Kuya at Papa. Nagising daw sila dahil sa sigaw at pagtakbo ko. Wooden kasi yung hagdan kaya madaling marinig yung ingay ng mga yabag. Tinanong nila kung anong nangyayari sa akin. Sinabi ko na nakita ko si Papa na may hawak na kutsilyo doon sa may sala kahit kaharap ko na si Papa. Nagkatinginan sila kasi hindi naman daw lumabas ng kwarto si Papa. Litong-lito ako kasi pareho ng mukha ni Papa yung nakita ko tapos kaboses pa niya. Kung hindi siya yun, sino? Tapos brown out pa. Nang biglang bumalik yung kuryente, kaya nakita na namin yung buong bahay. Mas natakot kami nung nakita namin yung sahig sa sala na may maraming dugo.
Biglang tinuro ni mama yung damit ko. Tapos sinabi niya na may mga dugo yung damit ko. At napansin namin na lahat kami ay may bahid ng dugo sa damit. Kinilabutan kami dahil hindi namin alam ang nangyari. Wala namang ibang sanhi ng dugo. Wala namang may sugat sa amin. Kahit nagbalik na yung kuryente, ay hindi pa rin kami makatulog nun. Nag-decide na lang kami na pumunta sa may sala na magkakasama at hinintay na mag-umaga. Halos wala kaming kibuan nun dahil gulat sa nangyari. Ni hindi nga kami nakapagbanyo para man lang maligo o kahit makapagpalit ng aming suot. Hindi rin namin nalinis yung dugo sa may sahig. Para bang may enerhiya na pinipigilan kaming gawin ang mga bagay-bagay. Siguro dala na rin ng takot. Nung umaga na, napansin namin na nawala na yung dugo sa sahig at sa damit namin. Doon namin napagtanto na may kakaiba talagang nangyari sa bahay namin. Doon ko na rin naikwento yung na-experience ko nung gabing iyon. Yung bahay kasi na yun ay binili lang namin 5 years ago. Tapos hindi man lang pinabendisyonan kay Father. Kaya siguro may mga nananahan pang kaluluwa o kung ano doon sa bahay. Nagpapunta agad kami ng pare para bendisyonan yung buong bahay. Tapos sama-sama kaming nagdasal at naglagay rin ng mga santo sa buong bahay bilang gabay. Ang totoo niyan, hindi na mahanap ni Papa nun yung nagbenta sa amin ng bahay. Kaya wala kaming masyadong alam tungkol sa history nun. Pero may isa kaming kapitbahay nun na nagsabi na may namatay daw doon sa bahay namin dati. Pero hindi niya makumpirma kasi bigla daw nawala yung pamilya na yon. At wala naman daw silang nakitang bangkay na inilabas mula sa bahay na yon. Kapag ikinukwento namin yun sa iba, karamihan ay hindi naniniwala sa amin. Ang sabi pa nga, gawa-gawa lang daw namin yun para mema lang, may makwento. Imposible naman daw yung ganun. Pero para sa aming buong pamilya na naka-experience ay hindi kami nagsisinungaling dahil kami mismo ang saksi nun. May mga times noon hanggang ngayon na may minsang pagpaparamdam doon sa bahay pero hindi na kasing lala o grabe nung naranasan namin noong 2012. Mabasa niyo sana ang aking kwento at more power sa inyong channel. Magandang araw Sir Bob. More success pala sa inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Herlin, taga Antique, pero working sa Laguna. Di sinasadyang habang naghahanap ako ng pwedeng mapainggang kwento ay napadpad ako sa channel nyo. Kaya naisip kong ipadala rin tong kwento ng karanasan namin nung nagkaroon kami ng family reunion. Yun na yata ang malaking reunion namin nang umuwi ang tiyahin ko na kapatid ni Mama mula Japan. Namimiss daw niya yung childhood nila na nagkita-kita pa sila ng mga pinsan nila at ibang kamag-anak. Kaya ilang araw lang mula nung dumating siya ay tinawagan na namin ang mga kamag-anak namin. Maswerteng nakapag-asawa si Tia ng mayamang hapon kaya yung walang pamasahe ay pinadalhan niya. Hindi ko malilimutan ang taong yon, July 2013. Excited kaming lahat noon dahil muli kaming magkikita-kita ng mga pinsan ko. Nasa huling taon na ako ng high school. Hindi namin inaasahan na sobrang daming darating na kamag-anak. Yung iba nga ay hindi pa namin kilala. Pero dahil buhay pa naman si Lola na nanay ni na Mama, siya na ang umalam kung kanino silang angkan. Buti na lang at malaki din ang bahay ni Tita sa Pilipinas. Kaya kumasya naman kaming mga kaanak. Yung iba ay sa amin nakitulog. Nang araw ng reunion ay abala ang lahat ng matatanda sa paghahanda. Kami namang mga kabataan ay naghihintay lang ng iuutos nila. Walang tigil ang kwentuhan at tawanan. Basta sobrang saya ng araw na yun. Yung mga bata ay naglalaro naman sa labas. Mataas ang bakod na pader ng bahay ni na Tita kaya safe naman ang mga bata. Habang abala naman daw nun sa pag-aayos ng lamesa si Tita, bigla raw siyang natigilan.
May nakita daw siyang babae na nakasuot ng purong itim at nakatitig lang daw ito sa mga batang naglalaro. Nakatayo daw ito sa di kalayuan sa pagdadausan ng pagtitipon. Kaya tinangka raw itong lapitan ni tita. Hindi raw niya kasi kilala yon, kaya tatanungin niya sana kung bagong dating lang. Pero sa pagtataka niya ay bigla daw yung nawala. At kahit anong hanap niya ay hindi na ito makita. Nang magsisimula na ang programa ay muli daw yung natanawa ni tita. Tinanong niya noon si mama kung kilala niya yung nakaitim na babae. Pero nagtaka daw noon si mama dahil wala naman daw siyang nakikitang babaeng tinutukoy niya. Nawala na naman daw yon sa paningin ni tita. Nang kakain na raw kami ay nakita niya itong naamasid sa amin at sa mga batang sinusubuan na ng mga magulang. Kinawayan daw ito ni tita at tinawag pa. Niyaya niya itong kumain. Pero tumingin lang daw yung nakaitim na babae sa kanya. Sinundan naman daw ni mama ng tingin ang kinakawayan ni tita. Napatanong siya dito kung sino yung kinakawayan niya. Nang ituro daw ni tita yung babae ay wala na naman ito. Tinanong siya ulit ni mama kung okay lang ba siya. Napansin kasi ni mama na parang pinagpapawisan na si tita ng malapot. Sinapon niya ang noo nito at inaapoy ito ng lagnat. Maya-maya noon, Sir Bob, ay nagkagulo na sa reunion namin dahil nagdaingan na yung mga bata na masakit ang mga tiyan nila. Kanya-kanya na raw silang dalahan sa ospital dahil baka raw na food poison ang mga ito. Pero dapat pati kami ay naapektuhan. 3 maliliit na bata lang ang nagsusuka at tumadaing na masakit ang tiyan nila. Si tita naman ay sinama na rin dahil bigla na lang din itong nagsuka. Panay rin ang sabi nito kay mama na sinusundan daw siya ng babae, kaya iba na ang pairamdam daw no ni mama. May kakaibang nangyayari kay tita at sa mga bata at di yun simpleng food poisoning lang. Sobrang sakit ng tiyan nila pero wala naman daw makitang dahilan ng mga doktor. Walang bakterya, viruses, parasites at kahit lason. Tinawagan ako noon ni mama para makausap si Lola. Sinabi ni Lola na magpapatawag siya ng marunong manggamot sa usog at kulam. Ilang oras lang ang nilagi ng mga bata at tita sa ospital. Pinauwi sila ni Lola dahil andoon na raw yung manggagamot. Tama nga ang naisip ni na mama na nausog ang mga bata at si tita naman ay parang pinaglaruan ng kung anumang klaseng nilalang yon. Mabilis namang nagamot ang mga bata. Pinagpahinga muna ang mga ito. Si tita naman ay tinawas para malaman kung anong nangyari sa kanya. Doon nila nalaman na may isang babaeng may galit kay tita. Matagal na raw patay yon pero ginagambala pa rin siya. Masama raw itong spirito. Hindi daw yun matatahimik hanggat hindi ito nakakabawi kay tita. Doon naalala ni tita yung babaeng nabuntis ng kanyang nobyo noong nasa kolehiyo pa lang sila. Dahil sa kanya ay iniwan ng lalaki ang nabuntis nito. Nagbigti raw ito na may matinding galit kay tita. Bali-balita na may lahi raw na mangkukulam yung babae. Pinahiwalay ni Lola si tita sa nobyo. At nang graduate si tita ay umalis ito ng Pilipinas. Nagpunta ito ng Japan at doon na nga namuhay, nagkatrabaho hanggang sa maapangasawa ng Hapon. Bunso si tita sa magkapatid at wala itong anak. Hindi namin akalain na hanggang sa mga panahon na yon ay may galit pa rin at hindi pa nakakatawid yung babaeng yon. Hindi ko na maintindihan. Pwede palang makaganti kahit nasa kabilang buhay na. Pero ang paliwanag daw noon ng manggagamot ay kapamilya ng babaeng yun ang gumagawa nito. Magandang araw sa lahat. Ako si Divine, hindi ko tunay na pangalan. May gusto lang akong i-share sa inyong kwento na hanggang sa ngayon ay nagbibigay pa rin sa akin ng kilabot. Kayo na ho ang bahalang magsalaysay, boss. Lumaki ako sa relihiyosong pamilya.
Pero hindi ako yung tipo na may interes sa ganun. Hindi naman din ako tumatanggi kapag sinasama nila ako sa pagsisimba. Hanggang sa magustuhan at maasanayan ko na rin. Kaso, hindi lang pala yon ang mararanasan ko. Marami kasi kaming rebulto sa bahay. May mga bago at yung sobrang luma na. Meron pa nga yung sira na. Naisip ko nga na itabi na lang dahil baka lalo lang masira. Pero ayaw ni mama, kaya hinayaan ko na lang. Isang gabi nun, mag-isa lang ako sa bahay. May pinuntahan kasi sina mama nun. Only child lang pala ako. Kakauwi ko lang nun. Habang nasa kwarto, ay abala ako sa panonood ng mga videos. Nang makarinig ako ng ingay sa labas. Tingin ko nga ay sa kusina galing yung ingay at baka may nakapasok na hayop o kung ano. Kaya dali-dali akong bumangon sa kama at lumabas ng kwarto. Pagkarating ko ng kusina ay wala namang pusa o ano. Kaya umalis na lang ako agad doon. Pero hindi pa man ako nakakalampas sa may sala ay may nahagip na ako sa gilid ng mga mata ko na parang may gumalaw. Nang tumingin ako sa gawing yon, ang tanging nakita ko lang ay yung isang rebulto na binili ni mama na hindi ko alam kung paano i-describe. Basta itsura siya ng isang santo pero ang creepy tingnan. Yun yung isa sa mga kauna-unahang rebulto na binili noon ni mama at sobrang luma na nga. Nung una ay natakot pa ako dahil sa wala pa talaga akong alam sa mga ganun. Tsaka yung itsura talaga niya, taliwas sa mga maaamong itsura ng mga rebulto na binibili ni mama. Pero nasanay na rin ako nun. Kaso, nung gabing yun ay iba talaga. Nilapitan ko yung rebulto. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng kakaiba. Kakaibang kilabot. Naisip ko noon na yung rebulto na yun ang gumalaw. Pero kako, imposibleng mangyari yun unless may ibang taong gumalaw nun. Kaya bumalik na lang ako sa kwarto. Kinabukasan ay kinuwento ko kay na mama yung nangyari. Hindi na ako nagulat nung naniwala sila sa kwento ko. Pero kasi ako that time ay skeptical pa tungkol sa mga kababalaghan. Pero meron pang isang pagkakataon na nangyari ulit yung ganun. Nagising ako ng madaling araw, siguro mga 3:00 na yon. Kailangan ko kasing mag-CR. Sakto, paglabas ko ng banyo ay may narinig na naman akong ingay. Yung ingay ba na parang may ginalaw na gamit. Pagdating ko sa may sala kung saan nakapwesto yung rebulto ay nakita ko ngang gumalaw ito. Yung para ba siyang tumagilid. Napakurap pa ako nun kasi baka antok lang ako nun. Pero muling gumalaw yung rebulto sa kabilang gilid. Dahil sa takot ay nagmadali na akong tumakbo papunta sa kwarto. Tinaasan talaga ako ng balahibo nun habang iniisip ko kung paanong nangyari yun. Sa kakaisip ay nakatulog ako. Paggising ko, yun ang unang pumasok sa isip ko at nakaramdam na naman ako ng kilabot. Hindi ko yun binanggit sa magulang ko dahil baka magtanong sila ng kung ano-ano na naman. Basta tinago ko siya. Pero simula nun ay hindi na ako natahimik. Sunod-sunod na yung pangyayaring ganon. Yung napapansin kong gumagalaw yung rebulto. Minsan ay umiikot patagilid. Minsan naman ay gumagalaw paharap. Tapos may instance pa na biglang iikot patalikod. Hindi na nga ako makatulog ng maayos nun. Hinayaan ko na lang din dahil wala namang nangyayaring masama sa akin. Basta iniiwas ko na lang yung tingin ko kapag napapadaan ako ng sala at hindi ko rin siya hinahawakan. Kumbaga, tiniis ko yung takot hanggang sa masanay ako kahit ang kapalit nun ay yung tulog ko. Nung tumagal-tagal, gusto ko na rin sanang itabi yun sa kung saan hindi ko makikita. Pero naisip ko rin kasi si mama. Ayaw kasi niyang ginagalaw basta-basta yung mga rebulto niya. Di kalaunan naman nun ay napapayag ko siya. Siya na mismo yung nagtabi ng rebulto dun sa kwarto na hindi naman nagagamit. Akala ko nun ay matatahimik na ako once itabi yung rebulto. Wala pa pala yun sa susunod kong mararanasan. Hindi ko nga alam
Kapag may kababalaghan na nangyayari sa akin dahil sa rebultong yun, ay palagi akong mag-isa. May one time na wala na naman noon sina mama dahil nagpunta sa probinsya namin. Kinabukasan pa raw ang balik nila. Naalimpungatan ako noon dahil may narinig na naman akong ingay. Ingay na parang may inuusog na gamit. Mga bandang alas 4 o alas 5 siguro yon. Agad akong lumabas ng kwarto para sana salubungin sina mama dahil naisip ko na baka nakabalik na sila. Medyo excited ako kasi lagi silang may dalang pasalubong sa tuwing aalis. Pero imbis na matuwa ay nagsitayuan ang mga balahibo ko at nang hilakbot dahil parang may nahagip ang mga mata ko sa madilim na parte sa may kusina. Agad ko yung pinuntahan at binuksan ang switch ng ilaw. Walang ibang tao doon. Pero sigurado ako na may nakita ako. Kaya kinabahan ako na baka magnanakaw yun o ano, baka pinasok na kami. Pansin ko nga nun na nakatayo ito sa may pintuan palabas ng kusina. Parang nakatingin pa sa akin. Pero may kaliitan ang taas nito, mga lampas bewang ko lang. Bigla kong naisip yung rebulto. Pero paano naman siyang mapupunta sa kusina at pagbukas nga ng ilaw ay bigla namang nawala. Naisip kong baka guni-guni ko lang yon. Para maasiguro ay pinuntahan ko yung kwarto kung saan nilagay ni mama yung rebulto. Nakahinga ako ng maluwag nang makita kong andoon pa rin naman ito. Medyo malakas na yung loob ko nun dahil ilang araw na rin nun na tahimik ang buhay ko. Dahan-dahan kong nilapitan yung rebulto. Tiningnan ko itong mabuti mula ulo hanggang paa. Nung magtama ang mga mata namin ay nagulat ako nang makita ko namang gumalaw ang mga mata nito. Yun bang kumukurap-kurap pa at gumagalaw yung eyeballs. Napaatras ako. Muntik pa nga akong mapasigaw noon nang maramdaman kong may humawak sa balikat ko. Pero napigilan ko nang makitang si mama lang pala yun. Nakauwi na sila galing probinsya. Kinuwento ko sa kanila yung nangyari. Nagawa naman ni mama na itago na ng tuluyan yung rebulto na yun nung sila na mismo ang makakita ng paggalaw nito. Hindi namin kinuwento sa iba yung nangyari dahil baka pagkaguluhan lang kami, kaya tumahimik na lang kami. Kaso dahil nga sa ngayon ay interesado na ako sa mga kababalaghan at palagi na rin nakikinig ng mga horror stories, kaya naisip kong i-share sa inyo to bilang pwede ko namang itago ang identity ko. Magandang araw sa lahat. Ako si Allen mula sa Bulacan. Nangyari itong kwento maraming taon na ang nakakaraan. Nagsimula yon nang magkaroon ng camping activity sa school namin. Excited pa ako noon dahil first time ko lang mag-camping. Ako kasi yung klase ng tao noon na hindi palalabas. Sa isang section ay may mga magkaagrupo at ang mga kasama ko naman ay ang mga kaibigan ko, kaya sobra ang tuwa ko nun. Hindi ko rin kasi ka-close yung ibang mga kaklase ko dahil yung mga kaibigan ko lang ang nakasama ko at dahil matagal na rin kaming magkakaibigan simula pa nung elementary. 5 kaming lalaki na magkakaibigan. Sa isang school lang din ang location ng pagkakampingan namin. Medyo malayo rin yon sa school namin. Yung eskwelahan ay para sa mga elementary at may kalumaan na pero maganda naman. Parang ang pang-college yung style niya. Umaga na kami nung maarating sa school at agad na nagtayo ng kanya-kanyang tents sa spot na napili namin. Buong araw ay activities lang ang ginawa namin hanggang sa maggabi na. Nasa loob na kami ng tent noon at tapos na kumain. Habang nasa loob ay puro lang kami kwentuhan tungkol sa mga nangyari nung araw na yon. Sabi pa nga nung isang kaibigan ay ang weird daw ng school at creepy pa. Sumang-ayon naman kaming lahat dahil totoo naman, lalo na at may kalumaan na ito na nagpadagdag sa kilabot. Hindi na kami nung nagtagal sa pagkukwentuhan at natulog na ng mga bandang alas 10.
Bandang alas 12 ay naalimpungatan ako at nakaramdam ng pagkaihi. Lumabas ako para pumunta ng CR. Malapit lang din yon sa spot na napili ng section namin kaya madali lang puntahan. Habang nasa CR ako ay bigla akong nakaramdam na para bang may nagbabantay sa akin, pero hindi ko na lang yon masyadong inisip pa. Bago ako lumabas ng cubicle ay nakarinig ako ng boses ng isang lalaki. Nanggagaling yung boses mula sa isang cubicle. Ang sabi nito ay, "Iho, Iho, nariyan ka pa ba? Tulungan mo ko." Matapos yun ay 3 magkaasunod na katok sa cubicle ang ginawa nun. Kinabahan at kinilabutan ako. Akala ko kasi nun ako lang yung tao na pumasok ng CR. Hindi ko akalain na may iba pa pala at boses yun ng matandang lalaki. Tinanong ko kung anong kailangan nito. Hindi ako nito sinagot. Chinek ko yung ilalim ng cubicle kung saan nanggaling yung boses. Tinayuan ako ng balahibo nang wala akong makitang mga paa. Napansin ko rin na hindi nakalock yung pinto ng cubicle. May siwang siya. Tinanong ko pa kung may tao ba sa loob ng cubicle. Nung wala talagang sumagot, ay dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng cubicle na yon. Walang tao sa loob. Ako lang ang tao sa loob ng CR nung mga oras na yon. Kung ganun, kaninong boses yung narinig ko? Dahil sa takot ay dali-dali akong lumabas ng CR at nagmadaling pumasok ng tent. Napaisip tuloy ako kung imagination ko lang yun o may nantrip sa akin. Kinabukasan nun, ganun ulit. Puro lang kami activities. Nung lunch break na ay nasa may ilalim kami noon ng puno ng mga kaibigan ko habang kumakain. Kanya-kanya rin kasi kaming hanap ng spot na mapagkakainan. Habang nagla-lunch ay nakwento ko sa mga kaibigan ko yung nangyari nung madaling araw nung mag-CR ako. Habang nagkukwentuhan kami ay lumapit ang isang teacher mula sa school na yon na kasamang bantay namin. "Anong sabi mo, Iho?" tanong nung lalaking teacher. Inulit ko na naman yung kwento ko. Kinilabutan ako sa sinabi ng teacher. Ayon sa kanya ay huwag ko raw papansinin kapag may narinig daw akong ingay o nagsalita, lalo kapag mag-isa lang ako dun sa CR na yon, dahil baka hindi tao o buhay ang makausap ko. Medyo creepy man, pero sinubukan kong wag na lang isipin yon at i-enjoy ang camping experience namin sa school na yon. Pangalawang gabi na namin sa school, pero unti-unti nang nagiging creepy ang experience ko. Hindi ko alam kung dahil ba yon nung isang gabi o dahil sa kwento ng teacher na yon. Malalim na ang gabi noon nang maalimpungatan ako dahil parang may tumatawag sa akin. Hindi ko alam kung bakit lumabas at napatayo ako para malaman kung sino yung gumagawa ng ingay na yon o yung tumatawag sa akin. Paglabas ko ay may nakita akong isang figura na medyo malayo sa pwesto ko. Bandang pinakalikod yon ng school. Pagkakita ko pa lang sa figurang yon ay biglang bumigat yung pakiramdam ko. Hindi ko alam kung bakit tinatawag ako nito. Nang bigla itong maglakad paalis ay sinundan ko ito at napunta ako sa likuran ng school. Nang maarating ako doon ay wala na yung figura. Kumbaga, isang mataas sa pader na siya kaya wala siyang ibang pwedeng mapagtaguan o mapag-alisan. Nang bigla akong magulat kung bakit ako naroon sa pwesto na yon at sinundan yung figura, hindi ko naman kasi ugali na basta-basta na lang sundan ang di ko kilalang tao. Naisip ko pa noon na baka kasama ito sa school namin at baka may kalokohang gagawin, kaya sinubukan ko itong hanapin. Hanggang sa makita ko yung eksaktong figura na yon sa isang shed na parang kubo na may mga harang. At ang kinatatayuan nun ay yun bang bukid. Tinawag ulit ako nito. Bali ang pagtawag niya sa akin ay parang ganito. "Psst, tara." Paulit-ulit yun at mapapasunod na naman niya ako. Pero hindi pa man ako nakakahakbang
ay may pumigil na sa akin ng mga kamay. Nagulat ako noon at para bang natauhan, pero tanda ko ang mga nangyari. Medyo nakahinga ako ng maluwag na makitang guard yun ng school. Ang sabi niya, "Hindi ka dapat pupunta dito, bata. Mabuti na lang at di ka nagpunta sa shed na yan. Oh, ano palang ginagawa mo dito? Ba't hindi ka patulog?" Medyo inis pang tanong, pero ramdam ko ang pag-aalala sa boses nito. Sinagot ko naman ang tanong nito na may nakita akong figura na tinatawag ako. Naikwento ko rin yung tungkol sa nangyari sa akin sa CR nung isang gabi naman. Napansin kong hindi nagulat yung guard sa sinabi ko. Tinanong ko rin siya kung bakit hindi dapat ako magpunta doon sa shed na yon. Nanlaki ang mga mata ko at nagsitayuan ng mga balahibo sa katawan nang sagutin nito ang tanong ko. Ayon sa kanya ay dating sementeryo ang kinatatayuan ng shed na yon hanggang sa papunta ng CR. Yun daw ang dahilan kung bakit may ilang kaluluwa ang paggalagala sa school na yon. At ang nakita ko sa CR, pati na yung figura, ay ilan lang sa mga kaluluwa o mga nananahan bago pa itayo yung school na yon. Madalas daw silang magpakita, lalo sa mga sensitibo. Minsan na rin daw siyang pinagpakitaan ng figurang yon, pero nasanay na lang siya. Dagdag niya, kapag raw tinawag ka ng figurang yon at pumunta ng shed, paglabas mo raw ay parang hindi na ikaw yung dati. Sinamahan ako ng guard na yon pabalik sa tent namin. Hindi na rin ako nakabalik sa pagtulog dahil sa mga nalaman ko. Naghatid kasi yon ng takot sa akin na ginusto ko nang umalis. Pero dahil sa isang araw na lang ay aalis na kami, ay tiniis ko na lang. Kahit pa nadidinig ko ang pagtawag ng figurang yun hanggang sa makauwi na nga kami noon sa wakas. Wala namang nangyari sa aking masama o sa mga kasamahan ko. Pero sinabi ko sa sarili ko na yun na yung huling pagtapak ko sa school na yon sa Bulacan na hindi ko na lang papangalanan. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Hello po sa inyo, Sir Bob. Ako si Danilo. Matagal na rin po akong nakikinig sa channel nyo, kaya naman naisipan ko na rin magpadala sa inyo ng kwento. Noong high school ako ay may nangyaring nakakakilabot sa kapitbahay namin. Tawagin na lang po natin siyang tatay. Yan po ang tawag ng lahat sa kanya, lalo na ng mga katulad naming suki na sa pagpapagawa sa kanya ng mga tubo o kapag may baradong lababo. Isa kasing tubero si tatay. Siya yung palaging pinupuntahan sa lugar namin. Nag-iisa na lang siya sa buhay dahil isa siyang matandang binata. Mabait si tatay at kasundo niya lahat sa lugar namin. Magaling din siyang tubero, kaya marami sa kanya ang nagpapagawa ng mga lababo at anumang may kinalaman sa mga water pipes. Isang araw nun ay may naghanap kay tatay pero walang sumasagot sa bahay niya. Kaya naisip naming baka may sineserbisyohan lang ito. Pero ilang araw na ang lumipas ay hindi na namin siya nakitang lumabas sa kanyang bahay. Gabi-gabi nun, simula nung hindi na siya nagpapakita, ay umaalulong ng nakakakilabot ang mga aso sa amin. 2 bahay lang ang pagitan ng bahay niya at bahay namin. Magkakadikit din ang mga bahay, kaya alam namin kung may tao ba o wala. Pinagtataka namin noon ay hindi man lang nagbubukas ng ilaw sa gabi si tatay, kaya inisip naming baka nagbakasyon ito. Pero wala namang may nakakita na umalis ito o may dalang mga gamit. Basta, bigla na lang siyang hindi nagpakita noon. Nag-alala na din kami dahil nga napalapit na ang loob namin sa kanya. Lalo pa at hindi pumapaltos yung mga alulong na parang may pinapahiwatig sila. Meron din kaming naririnig na ibon noon na malakas ang tunog. Ayon pa sa mga matatanda, kapag may malapit daw na ibon na ganoon ang tunog, ibig sabihin ay may mamamatay o may namatay. Ilang araw pa ang lumipas noon nang pinasya naming mga kapitbahay niya na puntahan siya sa bahay.
Maliit lang naman ang bahay ni tatay, pero yari yon sa semento. Unay, sinilip namin ito sa bintana ng sala niya, pero wala naman kaming nakitang tao sa sala. Kaya pinasya namin doon sa bintana ng silid kami sisilip. Ganoon na lang ang kilabot namin noon nang makita ang lagay ni tatay. Dali-dali namin itong pinasok at sa pagkagulat namin ay bukas ang pinto ng bahay niya. Nang pasukin na namin ito ay mas lalo kaming nangilabot. Naliligo si tatay sa sarili niyang dugo at wakwak din ang kanyang tiyan. Tuyo na ang dugo sa kubrekama at damit niyang suot at yung balat niya ay nangungulubot ng husto na para bang sinipsip ang laman nito. Wala na rin ang kanyang mga laman loob at ang labis na nagpaduwal sa amin noon ay inuuod na ito. Ibig lang sabihin noon ay ilang araw na siyang patay. Mabangis na hayop ang sinasabing may kagagawan noon, pero napaka-imposible dahil wala namang ganoon sa amin. At isa pa, hindi naman siguro sila magtatangka na pasukin ang bahay ni tatay. At alam nyo ba sir, na nung inilibing si tatay, ilang araw lang noon, nung balikan namin ang pinaglibingan sa kanya, ay nawawala na ang bangkay nito. Napaka-misteryoso talaga ng nangyari kay tatay sir. Kung hindi mabangis na hayop, baka kriminal na may sapak sa utak, o di kaya aswang. Magandang umaga Sir Bob. Ako nga po pala si Joshua. Ikukwento ko lang po sa inyo ito nangyari nung 13 years old ako nung minsang mag-brown out. May tindahan yung lola ko dito sa Tangub City at minsan ako yung nagbabantay. Maliit lang naman yung tindahan, kaya naman kaunti lang din yung kita, pero sapat naman yun sa mga pangangailangan namin. Kaming dalawa na lang ang magkasama ni lola kasi patay na si lolo. Iniwan ako ni mama kay lola nung nag-away sila ni papa. Ayaw kasi ni papa sa akin kasi malas daw ako sa buhay niya. Lagi sila nung nag-aaway ni mama dahil sa akin, kaya sinabi na lang ni lola na siya na lang ang bahalang mag-alaga sa akin. Tanda ko nun, iyak ako ng iyak kasi ayokong malayo kay mama, pero no choice. Pinaaral ako ni lola at minahal na parang sarili niyang anak. Mamay ang tawag ko sa kanya. Noong April 2015, malakas yung ulan yan tapos natumba pa yung pose dito sa amin kaya nawala ng kuryente. Nagsindi na lang ako ng mga kandila sa tindahan kasi sobrang dilim talaga. Nandun lang ako sa tindahan tapos si lola nagpaplansya ng damit sa kwarto. Nakaupo lang ako noon at nagsa-cellphone nang may biglang tumawag sa akin kaya tumayo ako. Sinabi niya na bibili siya ng tinapay kaya iniabot ko yun sa kanya. Hindi ko nakita yung mukha niya kasi nakasuot siya ng hoodie. Umalis na agad siya nung nakuha na niya yung tinapay, kaya lumabas ako ng tindahan para habulin siya kasi hindi pa siya nagbayad. Kumuha ako ng payong kasi umuulan nun at mabilis na lumakad para mahabol siya. Sinundan ko siya at sinabi ko na hindi pa siya nagbabayad, pero hindi talaga siya lumilingon kaya naglakad takbo na ako. Madulas at maputik yung kalsada kaya medyo nag-iingat rin. Tapos ang dilim pa dahil nga brown out. Ang tanging ilaw ko lang nun ay yung hawak kong cellphone. Nung naabutan ko na siya, agad siyang humarap sa akin. Nanlaki yung mga mata ko kasi naka-hoodie siya pero wala siyang ulo. Sa takot ko ay marurot ako ng takbo. Hindi ko alam kung gaano ako kabilis tumakbo kasi nangingibabaw sa akin yung kaba at kilabot. Parang hinahabol niya ako. Kasi nung lumingon ako saglit, napansin ko na naglalakad siya papunta sa direksyon ko. Kaya mas lalo akong natakot. Sumigaw ako nung nadakip niya ako. Pero nung humarap ako at nakita ko na yung mukha ng humahabol sa akin, medyo nahimasmasan ako kasi si lola na yung nakikita ko. Sinabi niya na nakita niya akong lumabas, tas bigla na lang tumakbo, kaya sinundan niya ako. Sinabi ko na nakita ako ng lalaking walang ulo. Inaya niya muna akong umuwi at doon sabihin sa kanya ang lahat. Akala ko noon hindi siya maniniwala sa akin.
Pero sinabi niya na buti na lang daw at hindi ako nung sinaktan. Sa susunod daw ay mag-iingat ako. Minsan naaalala ko yon, pero sinasanay ko na lang yung sarili ko. Noong mga August of 2017, may nangyari ulit na nakakatakot. Nag-brown out din noon, tapos nasa loob lang ako ng bahay. Naiinis ako kasi gumagawa ako ng assignment para sa art project sa subject namin, kaya nagdo-drawing ako. Pinilit ko na lang talagang tapusin yon kahit kandila lang yung gamit namin sa bahay kasi papasa na namin yun bukas. Buti rin at hindi pa lubat yung cellphone ko dahil dagdag din yung ilaw sa flashlight nun ang nagamit ko. Ilang minuto ko ring hinintay na bumalik yung kuryente pero hindi pa talaga. Nung magkukulay na ako, nanlaki na lang yung mga mata ko dahil napansin ko na parang may sumisilip sa akin sa bintana. Kaharap ko yung bintana at kaunti lang yung distansya nito mula sa akin, kaya agad kong napansin. Nakalimutan ko kasi siyang isara, kaya bigla kong tumayo at isinara yon. Bumalik ako sa pagdodrawing. Pero ilang minuto na lang ay nagbukas ulit yung bintana. Ang lakas pa noon kaya natakot talaga ako. Hindi malakas pero may malamig na hangin na pumasok kaya nanindig yung balahibo ko. Kahit takot ng mga oras na yon ay nilipitan ko ulit yung bintana at isinara. Pagkatapos ay naupo na ulit pero bumukas na naman yung bintana kaya tumayo na naman ako para isara yon. Halos panawan ako ng ulirat dahil nung isasara ko na yon may kamay na humarang. Nakakatakot yung kamay kasi naaagnas siya. Yung para bang gusto niyang pumasok sa loob ng bahay namin. Mahabang kamay na naaagnas lang siya pero hindi ko makita yung katawan. Pilit ko talagang sinasara yon para hindi siya maapasok. Pero ang lakas niya kaya talagang kinilabutan na ako. Namamawis na yung katawan ko pero iniisip ko na baka mapahamak si Lola kung sakaling maapasok siya. Kaya hindi ako masyadong nag-ingay nun. After nun sir ay tuluyan kong nasara yung bintana. Tas dali-dali akong tumakbo sa kwarto ni Lola. Nung nakita ko siya na mahimbing na natutulog, ay agad ko siyang niyakap. Isa ako sir sa mga taong talagang naniniwala sa mga kakaibang nilalang, paranormal at kung ano pa. Alam kong nasa tabi-tabi lang sila at kadalasan mas nagpaparamdam sila sa kadiliman. Ito lang muna ang kwento ko sa inyo sir. Maraming salamat kung mabasa niyo ang aking kwento. Hello sa lahat. Tawagin niyo na lang po akong Diana. May karanasan akong nakakatakot na gusto kong ibahagi sa inyo. Nangyari ito sa isang resort na sinasabi nilang haunted. Haunted daw dahil matagal nang abandonado. Pero maganda pa rin naman yon at tahimik. May isang malaking cottage pa doon na konting ayos lang ay pwede nang gamitin. Nagkaroon kami ng class reunion. Naghanap kami noon ng resort na pwede naming rentahan magdamag. Sa kamalasan ay puno na ang ilang resort dito sa amin, kaya naghanap na lang kami noon sa kabilang bayan. Habang sakay ng jeep ay naglibot-libot kami. Puno na ang mga resort dahil nga holiday yon. Kakatapos lang ng Holy Week kaya maraming nagpupunta noon sa beach resort, tapos summer pa. Yun lang din yung araw na marami ang makakasama sa amin. Nagsiuwian kasi ang ilan sa mga kaklase namin, kaya pinasya naming habang andun pa sila ay mag-reunion na lang. Sobrang 10 din ang hindi nakauwi, pero mahigit 15 naman ang makakasama, kaya tinuloy na namin. Nagpadala naman yung mga wala ng panggastos sa pagkain at inumin para na rin pambayad sa cottage. Yun lang at wala talaga kaming nakuha na pwede kaming mag-overnight. Hanggang sa mapadpad nga kami noon sa may bandang dulo ng bayan. Doon namin nakita yung resort at malaking cottage na yon. Ayaw nga sana kaming payagan ng nagbabantay doon, pero napilit namin ito. Hanggang sa pumayag na itong gamitin namin yung cottage at mag-overnight doon. Bilin lang niya na huwag kaming maligo kapag gabi na.
Pagkatapos ng lunch namin ay naligo muna kami. Nang magdapit hapon na ay naghanda na kami ng hapunan. Pagkatapos ay nag-inuman. Sobrang tahimik ng paligid at ingay lang namin ang naririnig nun. Nabanggit ko sa kanila na haunted yung lugar. May ilan din kaklase ko ang nakakaalam nun, pero yung iba ay tinawanan lang. Pagkatapos daw uminom ay maliligo sila ulit, kaya sinabihan naming huwag silang maligo dahil madilim na. Pero dahil may mga amats na ay hindi namin sila napigilan. Mga 4 sila nung lalaki na lumusong sa dagat. Andoon lang kami mga babae at nanonood sa kanilang nagtatawanan pa. Maya-maya nun ay kinalabit ako ng isang kaklase kong babae at may tinuro sa akin. Parang may babae daw na nakalutang doon banda sa dagat. Tiningnan ko pero wala naman ako nakita. Pinagpilitan talaga niya nun na may nakikita siyang nakalutang sa dagat. Sinabi kong baka namamalikmata lang siya. Hindi raw dahil andoon pa raw yun at parang unti-unti daw yung nagiging hugis bilog. Akala ko talaga ay pinagtitripan lang niya ako. Pero maya-maya ay nataranta na lang siyang hinila ako pabasok ng cottage. Sinigawan din niya yung mga kaklase naming lalaki na umahon na. Nagsunura naman yung iba naming kaklase papasok ng cottage. Nagtataka sila sa inasal ng kaklase naming ito. Inamin niya sa amin na may third eye siya at yung nakita raw niyang lumulutang ay espiritu na unti-unti raw nagiging San Telmo. Natawa pa nga yung iba nun pero nakita kong seryoso siya sa sinasabi niya. Maya-maya nun ay narinig naming nagsisigawan na sa labas. Nakita naming nagmamadaling umahon ng 3 naming kaklase. Nagtaka kami dahil 3 na lang sila. Hindi pa rin namin nakikita yung isa pa. Tinawag namin ito pero ilang minuto na ang lumilipas ay wala pa rin siya. Kaya nagsimula na kaming hanapin yun. Grabe na yung kaba at takot na naramdaman ko nun. Sinabi pa kasi nitong kaklase namin na may third eye na andoon papunta sa kinaroroonan nito yung San Telmo. Inabot kami ng madaling araw sa paghahanap sa isa naming kaklase. Hanggang sa dumating na nga yung mga nagre-rescue. Tanghali na nang nakita yung katawan ng kaklase naming yun na nasa ilalim ng malaking bato. Grabing pagsisisi namin nun, lalo na ng mga kaklase naming hindi sinunod yung bilin ng bantay. Yung reunion sana naming puno ng kasiyahan ay nauwi sa trahedya. Pagkatapos nun ay nalaman kong bumalik na agad ng Manila yung kaklase naming may third eye. Takot daw siya sa nakita nung gabing yon. Hindi lang daw niya maikwento sa amin dahil baka di kami maniwala o kaya matakot lang kami. Ang kwento niya, nang umahon daw yung 3 kaklase namin, nakita niyang parang ipu-ipong umiikot yung San Telmo sa isang bahagi ng dagat. Nakita pa daw niya nung saglit na umangat yung ulo ng kaklase naming nalunod. Pero nang pumaibaba na yung San Telmo, ay hindi na rin ito muling umangat pa. Wala akong ideya kung ano yung San Telmo nung una. Pero ang sabi ni Papa, isa daw yung uri ng multo o elemento na nangahabol at nangunguha ng gusto nitong biktimahin. Ito po pala yung lugar kung saan yung abandonadong beach resort at yung nabalitang insidente sa isang regional news ilang taon na ang nakakaraan. Pero wag niyo na lang po sanang banggitin kung saan. Ako si Manuel, taga Manila. Gusto ko lang ibahagi itong kwento ko na matagal nang nangyari. Pero ngayon lang ako naglakas ng loob na ibahagi sa ganitong paraan. Noon ay madalas kong mapanaginipan ang isang itim na rebulto. Sa panaginip kong yun ay nasa isang bahay ako na hindi ko alam kung saan. Tapos andoon yung rebulto sa loob ng bahay. To be specific, ay nasa may altar ito sa may sala ng bahay na yun. Sa tuwing napapanaginipan ko yun ay mag-isa lang ako sa bahay. Kung i-describe ko nga yun ay parang abandonado.
Medyo madilim na nasisinagan pa rin ang kaunting sikat ng araw mula sa mga bintana sa sala. Pero ang mas nakakatakot talaga ay yung itim na rebulto. Hindi siya yung santo o santa, pero parang ganun. Ang gulo, diba? Kumbaga, iba yung rebulto na nasa panaginip ko. Kayo na lang po ang bahala kung paano nyo ito mai-imagine. Ayun na nga, sa panaginip kong yon ay mas nakakatakot talaga yung rebulto. Para kasing tinitingnan ako nito pabalik kapag tinitingnan ko ito. Yung para pang nakikipagkumpetensya ito sa akin. At sa tuwing hindi ako nakatingin dun sa rebulto, ramdam ko pa rin na nakatitig ito sa akin. Sa tuwing lilingon naman ako pabalik sa rebulto at nakita kong gumalaw ito, doon na ako magigising. Paggising ko ay habol ko ang hininga ko. Yung para bang tumakbo ako sa panaginip. Ang nakapagtataka ay tandang-tanda ko yung panaginip ko na yon dahil sa paulit-ulit ko na siyang napapanaginipan, kaya hindi siya madaling kalimutan. At sa tuwing mananaginip ako ng ganon ay pare-pareho lang yung senaryo. Sa una, kalmado pa ako at hinahayaan ko lang dahil nga sa alam kong panaginip lang naman yun at hindi maaaring mangyari sa totoong buhay. Pero nung nasa bahay na ako ng kaibigan ko noon dahil birthday daw ng mama niya at invited ako, ay hindi ko maalis sa pakiramdam na parang may nakatingin sa akin. Yung parang may nagmamasid kahit wala naman. Medyo maraming bisita noon at hindi naman sila nakatingin sa akin. Pero ganun kasi yung pakiramdam ko. Tsaka yung bahay pala nila ay ganun na ganun sa panaginip ko. Hindi naman sira o mukha talagang abandonado. Pero yung structure niya, pati yung disenyo ng bahay ay ganun na ganun. Kaya siguro hindi ako mapakali sa pakiramdam ko kahit wala naman akong nakitang rebulto doon. Ipinagsawalang bahala ko na lang at in-enjoy yung birthday ng mama niya. Pagkatapos ng kainan ay nag-umpisa na ang pagbubukas ng mama niya ng mga regalo. Gusto kasi ng mama ng kaibigan ko na kasama siya nitong magbukas nung mga nagbigay ng regalo sa kanya. Nung ang huling regalo na yung bubuksan ay hindi ko alam, pero nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi yung parang may nakatingin sa akin dahil ramdam ko pa rin yun, pero yung feeling na nakakapangilabot. Nung tuluyan ng buksan ng mama nito yung huling regalo ay nanlaki ang mga mata ko at nanlamig ang katawan dahil yung laman ng huling regalo ay isang rebulto. Yung itim na rebulto na kaparehong-kapareho ng nasa panaginip ko. Napansin ng kaibigan ko na parang namutla ako. Ang sabi ko na lang ay mauuna na akong umuwi, pero hindi ko na sinabi sa kanya yung totoong dahilan. Hindi ko kasi matiis na makita yung rebulto na yun. Naghatid talaga yun ng kilabot sa akin dahil kung kayo mismo ay matatakot din panigurado. Kinabukasan noon sa school ay tinanong ulit ako ng kaibigan ko na yon dahil nagtaka siya kung anong nangyari sa akin. Yung parabang nakakita raw ako ng multo. Doon ko na rin sinabi sa kanya yung tungkol sa itim na rebulto na napapanaginipan ko lagi, nakapareho ng rebultong natanggap ng mama niya. Yun kasi ang unang beses na kinuwento ko yung tungkol sa panaginip ko. Talaga? Nakakatakot naman yan. Pero baka nagkataon lang, saad niya. Alam ko naman yun na maaaring nagkataon lang, pero hindi ko maalis sa isipan ko na hindi yun nagkataon lang. Dahil sa bahay, pati na yung rebulto ay kapareho ng tulad sa panaginip ko. Hindi ko nga alam noon kung anong iisipin dahil ang daming pumapasok sa isipan ko noon. Hindi ko alam kung anong sinisimbolo ng rebultong yun, kung bakit ko siya nakikita sa panaginip man at sa tunay na buhay. Habang nasa bahay naman ako nung kaibigan ko na yon, dahil sa magkagrupo kami sa isang activity, ay hindi na naman ako mapakali. Pinilit kong hindi ipahalata dahil sa ayaw ko naman na maging bastos. Inabot na kami noon ng gabi dahil sa mahirap din talaga yung activity namin at maraming kailangan gawin. Hindi pa nga tapos yun. At napagpasyahan na lang na doon na ako matulog para matapos namin. Nung una ay hesitant pa ako, pero pumayag na lang din ako dahil ayaw ko naman na bumagsak kami, tsaka wala rin naman din nangyari nung nasa birthday ako ng mama niya. Naalimpungatan ako noon, mga bandang 2:00 ng madaling araw.
Sakto naman at naiihi ako noon. Nang bigla akong makarinig ng kalabog, bigla akong kinabahan. Sinubukan kong gisingin yung kaibigan ko para sana magpasama sa kanya dahil sa baba pa ng bahay nila yung banyo. Matatakotin talaga ako kaya naisip ko siyang gisingin. Pero tulog mantika siya. Nilakasan ko na lang yung loob ko noon. Nakahinga naman ako ng maluwag nang mairaos ko yung ihi ko. Pero nung pabalik na ako ng kwarto at hindi pa man ako nakakatungtong sa hagdan, ay narinig ko na naman yung pagkalabog. Nagmumula yun sa may sala na hindi kita kung nasaan ako. Kaya maingat ako naglakad papunta doon. Hindi ko nga alam kung bakit dahil matatakotin ako. Pero dahil siguro gusto ko rin malaman kung ano ang gumagawa ng ingay na yon. Nang maarating ako sa sala ay nasindak ako nang makita ko yung rebulto kung saan mismo ko ito nakita sa panaginip ko. Wala naman doon yung itim na rebulto nung pagkarating ko noon kanina sa bahay nila. Kung ano yung naramdaman ko sa panaginip ko ay yun din yung naramdaman ko nung gabing yon. Gusto kong tumakbo pabalik ng kwarto pero para akong napako sa kinatatayuan ko. Hindi ako maagalaw habang naatingin ako sa rebultong yon. Pero nung nakita ko tong gumalaw ay dali-dali akong tumakbo papunta sa kwarto. Nagising noon yung kaibigan ko kaya agad kong kinuwento sa kanya yung nangyari. Ang sabi naman niya ay hindi naman daw nila nilagay yung itim na rebulto sa may sala. Nasa loob daw yon ng cabinet. Hindi na ako nakatulog noon dahil sa takot. Yun na rin yung huling beses na pumunta ako sa bahay nila. Nalaman ko rin naman na tinapon nila yung rebulto pagkatapos ng pangyayaring yun dahil mabigat daw sa pakiramdam nila kapag nakikita yung itim na rebultong yun. At may instance daw na nakita nilang gumalaw ito. Simula rin nun ay hindi ko na napapanaginipan yung rebulto. Hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin mahanapan ng sagot kung bakit nagpapakita yung itim na rebulto sa panaginip at sa totoong buhay. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, sir. Hello po sir at sa lahat ng mga listeners. Ako si Jim from Bataan. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang isang karanasan na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Dati akong guro sa isang elementary school. Bago pa lang akong guro noon sa school na yon. Naging maayos naman yung pagtuturo. Walang naging aberya. Pero habang tumatagal ay unti-unti akong nakakaramdam ng kakaiba. Yung parang palaging may mga matang naatitig sa'yo. Alam kong hindi yun mga co-teachers ko o maging mga students. Pero basta, iba. Hindi ko na lang yun masyadong sineryoso dahil sa pag-aakalang baka kung ano-ano lang ang naiisip ko. Pero nagkamali ako. Isang beses noon ay nagstay pa ako sa classroom dahil sa may kailangan pa akong tapusin. Siguro mga 6:00 na yon. Ako at ang bantay lang ng school ang nandoon nung gabing yun. Habang inaayos ko ang mga ginagawang activity ng mga estudyante ko, ay napatigil ako dahil sa ingay na narinig. May malakas kasi na bumagsak nun, kaya nagtungo ako roon at napunta ako sa tambakan ng mga gamit sa school, sa bodega. Inisip ko rin na baka yung bantay ng school na si Mang Inocencio ang gumawa ng ingay. Nang marating ako doon ay walang ibang tao. Wala ring bumagsak na kung ano dahil maayos naman ang mga gamit doon. Pero biglang parang bumigat yung balikat ko na parang may naasampa. Para ding pagod yung feeling ko at hindi makahinga ng maayos. Bukod doon, may mabilis lang na malamig na hangin na dumaan sa harapan ko at bigla yung nawala. Medyo mainit nung mga panahon na yon, kaya nakapagtataka yung malamig na dumampi sa muka at katawan ko. Kinabahan ako noon dahil unang beses yun na mangyari sa akin kahit ilang beses na akong gabi ko magstay sa school. Nang may biglang humawak sa balikat ko, nagulat ako noon at nakitang si Mang Inocencio pala.
Tinanong niya ako kung anong ginagawa ko daw doon. Sinagot ko naman siya. Pero napansin ko sa mukha nito na medyo natakot siya. Kaya tinanong ko rin siya kung bakit. Ang sabi nito, mas mabuti pa raw na iwasan ko ng madalas na magpagabi sa school. At kung maaari ay huwag na lang pansinin yung kung anumang ingay ang marinig ko. Napaisip naman ako sa sinabi ni Mang Inocencio. Pero matapos yon ay bumalik na ako sa classroom at tinapos na yung ginagawa ko. Hanggang sa umalis ako ay ramdam ko pa rin na parang may mga matang naatitig sa akin. Kinabukasan nun, habang abala ako sa mga gawain ay lumapit sa akin yung isang student. Halatang problemado ito kaya tinanong ko siya. Pero imbis na sumagot ay nakatingin lang ito sa may sulok sa bandang likuran sa may kaliwa. Pero wala naman dapat tingnan doon kundi pader lang na walang na-display na kung ano. Tinanong ko ulit yung estudyante at sa pagkakataong yun ay sumagot na ito na nagpatayo sa mga balahibo ko sa buong katawan at nagbigay kilabot sa akin. Ang sabi nito ay may tao siyang nakikita sa sulok na yun kung saan siya naatitig. Nakalutang daw ito na para daw nakasabit na. Nakasuot daw ito ng makalumang damit na parang barong. Tapos nangingitim ang buong katawan daw. Yung parang pinahira ng uling. Halos hindi na nga raw makita yung buong muka. Pero napansin niya yung mga mata na naatitig sa kanya. Dahil sa naiiyak na rin noon yung estudyante ay pinatahan ko siya hanggang sa kumalma siya. Nawala na raw yung nakalutang sa sulok. Meron pang isang beses na ginabi ako sa school. Kakatapos ko lang noon mag-check ng mga activities ng estudyante ko at nag-aayos na ng mga gamit para makauwi. Nang mapansin kong parang may dumaan sa gilid ng mga mata ko sa peripheral vision. Doon yun sa may labas ng classroom sa hallway. Kaagad naman akong tumakbo palabas para tingnan kung sino yun. Baka may naiwan pang estudyante. Nanlaki na lang ang mga mata ko nang makita ang isang tao na papunta sa dulo ng building kung saan naroon yung classroom ko. Para itong nakasuot ng makalumang damit. Naatalikod ito sa akin. Pero pansin kong kalahati lang yung ulo nito. Nagkusot pa ako ng mga mata nun dahil baka kung ano lang yun o baka si Mang Inocencio lang. Pero pagmulat ko, andoon pa rin yung tao o nilalang na kalahati ang ulo. Alam kong hindi si Mang Inocencio yun. Dali-dali kong kinuha yung mga gamit ko at patakbong umalis ng classroom at nag-abang ng masasakyang tricycle. Nakahinga ako ng maluwag nang maalayo na ako sa school na yun. Kinakabahan pa rin ako nun na para na akong aatakihin sa puso. Sa mga sumunod na araw ay naging sunod-sunod yung pagpapakita ng nilalang na hindi ko mawari kung tao ba o ano. Kahit pamataas ang sikat ng araw ay may mga nagpapakita at nagpaparamdam sa akin. Isang beses, naasalubong ko si Mang Inocencio at naisip kong tanungin kung may alam ba siya sa mga nagpapakita sa school na yon. Dahil napagtanto ko yung naging reaksyon niya nung unang beses na mangyari sa akin yon. Ayon sa kanya ay dati palang lumang sementeryo yung kinatatayuan ng school na yon. Kaya may ilang mga pagpaparamdam daw sa ilang mga guro, estudyante at mga staff. Siguradong ang mga nakita ko raw ay ilan lang sa mga kaluluwa na gumagala sa school grounds. Tinayuan ako ng balahibo dahil sa kilabot. Hindi ako nun makapaniwala sa nalaman ko. Hindi ko nga rin alam kung dapat ko bang paniwalaan o tanggapin na lang na nangyari talaga yun sa akin. Simula nung malaman ko yun ay lalo pang tumindi yung pagpaparamdam doon sa school. Umabot na nga sa punto na habang nagtuturo ako ay may nagpapakitang kaluluwa. Kaya naman napeperwisyo na ako noon sa trabaho ko. Pati na rin nga yung ibang mga students. Nung school vacation na ay nag-decide ako na mag-resign na at lumipat ng ibang school. Dahil naisip kong baka ako ang paboritong pagpakitaan ng mga kaluluwa sa school na yon. Hindi ko na rin ikinuwento ang dahilan ng pag-alis ko
dahil bukod kay Mang Inocencio at sa iilang estudyante na may nakikita raw, ay wala naman akong iba na pagsabihan doon sa school ng mga naranasan ko. Mas mabuti pa nung manahimik na lang ako dahil pag kinalat ko pa ang kwento doon ay lalo silang madistract at pagpakitaan. Lately ko lang nalaman na bukas pala ang third eye ko, kaya paminsan-minsan ay nakakaramdam at nakakakita ako ng mga ligaw na kaluluwa. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bob, at sa lahat ng mga listeners ng inyong channel. Just call me Racy, taga Zambales. Nangyari po itong karanasan ko noong bata pa ako nang magbakasyon kami ng mga magulang ko sa probinsya ni na Mama. Nasa grade 4 po ata ako noon. Yung ibang detalye dito ay kinuwento na lang ng mga magulang ko at ibang nakasaksi ng nangyari sa akin. May kalakihan ng bahay ng mga magulang ni Mama. Meron din silang katulong at tagaluto. Dalawa lang sina Mama na magkapatid at nasa ibang bansa na noon ang tituwakin ko. Kaya sina Lola na lang ang naninirahan sa bahay na yon. Kaya nang makauwi kami doon ay tuwang-tuwa sila. Mag-isa pa lang ako na anak noon ni na Mama, kaya lahat ng atensyon ay nasa akin. Habang abala ang lahat noon sa mga gawaing bahay at pagluluto, ay tanda kong nanonood lang ako ng TV. Maya-maya ay narinig ko na si Mama na tinatawag si Lola. Bumara daw yung drainage ng lababo, kaya agad na nagpatawag noon ng tubero si Lola. Isang may katandaan na lalaki ang dumating, pero narinig kong may hinanap pang ibang pangalan si Lola. Pero pinatuloy pa rin nila yung lalaki. Habang nakaupo daw sila noon sa sala, kwento ni Mama ay panay daw yung lingon sa akin ng tuberong lalaki. Kita kasi sa kusina ang sala at kinaroroonan ko. Habang binabantayan daw ito ni Mama ay panay hingi nito ng tubig. Parang init na init daw ito. Napansin pa ni Mama na panay ang pahid dito sa bibig. Medyo nandiri pa nga daw noon si Mama sa ginagawa ng matanda, kaya hinayaan na lang niya ito. Nang matapos daw ito, ay nanghingi pa ito ng isang basong tubig at umalis na rin ito. Hindi daw napansin noon ni Mama na hindi nito gaanong ininom yung baso ng tubig at naabutan na lang niya na nainom ko na yon. Galit na sinaway ako noon ni Mama. Bakit ko daw ininom yung basong pinag-inuman ng iba? Hindi ko naman alam noon na may uminom pala. Mabilis na hinugasan noon ni Mama yung baso at sinabihan pa ako nitong magmumog at mag-toothbrush na rin. Kinagabihan ay hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Sobrang humilab kasi ang sikmura ko. Nasusuka ako pero wala namang lumalabas kundi tubig. Naninilaw yun at sobrang lansa. Pinahiran na ni Mama ng langis ang sikmura ko dahil baka lamig lang yun. Medyo umayos naman ang pakiramdam ko. Pero hindi ako noon makakain dahil nasusuka ako sa tuwing malalamanan ng tiyan ko. Nakatulog ako noon kahit papaano, pero nagising ako na sobrang maalinsangan ang pakiramdam ko. Mag-isa lang ako noon sa malaking silid at nakabukas pa ang kalahati ng bintana. Pumapasok naman ang malamig na hangin. Napasinghap ako noon nang may makita akong taong nakatayo sa labas. Medyo malayo ito sa bahay, pero kitang-kita ko ito dahil maliwanag sa kinaroroonan nito. Bigla itong tumakbo palayo nung papalapit na ako sa bintana. Nagtaka ako dahil ang bilis nitong nawala. Hinanap pa ng paningin ko ang buong bakuran at lugar na pwede nitong puntahan, pero wala na ito. Sinara ko na lang ang bintana. Pero nung matutulog na ako ulit, ay nakaramdam ako na parang may nagbubukas ng bintana. Unti-unti itong bumubukas. Para itong sliding window pero yari sa matibay na kahoy. Kaya mas madali itong buksan kahit nang nasa labas. Napatalokbong ako ng kumot nun hanggang sa mabuksan niya ito. Nasisilip ko pa mula sa manipis kong kumot na may unti-unting umaakyat sa bintana. Napasigaw na lang ako noon nang tumambad sa akin ang mabalahibong nilalang.
Ayon sa pagkakatanda ko ay para itong halimaw o asong nakatayo. Naramdaman ko noon na may nagmamadaling mga yabag ang papunta sa silid ko. Nagising pala sina mama at papa. Alalang-alala sila nang makita akong naatitig sa may bintana. Nakabukas pa rin yun at wala na yung nilalang na nakita ko. Ang sabi nila ay nananaginip lang ako. Wala naman daw silang naabutang nakakatakot na nilalang na katulad ng sinasabi ko. Kinabukasan ay may pumunta sa aming lalaki. Kakilala ito ni Lola at tubero daw ito doon sa kanila. Nagtanong ito kung barado pa rin yung lababo. Ito pala yung kakilalang tubero ni Lola. Nagtaka pa daw ito nang malamang may ibang pumunta sa bahay at nag-ayos ng lababo. Hindi daw niya kilala yon at wala daw siyang kilalang tubero na nakatira sa sinasabing lugar. Medyo nabahala daw nun si Lola, lalo na at kakwento ni Mama kung paano ako nun titigan. Hindi pa rin maayos ang pakiramdam ko nun. Inom lang ako ng inom ng tubig dahil pakiramdam ko ay sobra ang pagkauhaw ko. Pero sinusuka ko naman lahat ng iniinom ko. Nakaramdam na ako ng panghihina nun, kaya dinala na nila ako sa ospital. Nakatulog ako nun. Nang magising ako ay sobrang dilim na sa loob ng silid na kinaroroonan ko. Tinawag ko si Mama pero wala siya. Natakot ako noon nang may maaninag akong gumagalaw sa may pinto. Parang katulad kasi ito nung nakita ko sa may bintana. Pero ngayon ay nakikita kong may mapupula itong mga mata at dahan-dahan itong lumalapit sa akin. Humihiyaw na ako noon pero hindi ako makakilos. Iyak ako ng iyak at panayang tawag kay Mama. Maya-maya ay naramdaman kong may yumuyugyug sa balikat ko. Nagulat ako noon nang pagmulat ko ay nag-aalalang mukha ni na Mama ang nakita ko. Basang-basa ako ng pawis at sobrang tuyo ng lalamunan ko. Nananaginip daw ako. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Ganoong alam kong gising ako ng mga sandaling yun. Halos sa tuwing matutulog ako noon ay nananaginip ako ng masama. Paulit-ulit kong napapanaginipan ang nilalang na yon. Nabahala na sa akin si Mama, kaya dinala na nila ako sa magtatawas. Napag-alaman nito na may lumalason daw sa isip ko, kaya daw ako nakakakita ng nakakatakot na nilalang. May nakain o nainom daw ako na sanhi ng gabi-gabi kong bangungot. Pagtuluyan daw na nilamon ako ng takot, ay kukunin na daw ako ng nilalang na ito. Hindi nga lang niya masabi kung anong uri ito ng nilalang. Maaaring aswang naman na lason o isang tamawo. May pinainom siya sa akin noon kung saan sumuka ako ng sumuka. May sumamang dilaw na likido sa suka ko na sobrang asim sa sikmura. Matapos yun ay naging maayos na ang pakiramdam ko. Ang kwento ni Mama ay nakita pa daw niyang nakasilip sa gate yung tuberong nag-ayos ng lababo namin. Ito din ang pinaghihinalaan ni na Lola na nanlason sa akin. Kaya napaaga ang balik namin noon sa Zambales dahil natakot na sila na baka may mangyari pa sa aking masama. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Kuya Bob. Sana ay mapainggan ko ito sa Dark Hub PH. More power sa inyong channel. Hello po sa lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Hazel, taga Dumaguete. Isa akong education student at 4th year college na po ako ngayon. Itong share ko pong creepy experience ay nangyari noong 1st year college pa ako. Working student po ako kaya naman ay gabi-gabi ko nagagawa yung mga assignments ko dahil marami ring utos yung mga amo ko. Online seller kasi ako ng ukay-ukay ng amo ko. 9 PM po natatapos yung live selling niya. Tapos, kapag tapos na yun, ako yung nag-aayos ng mga minamine ng mga viewers. Tinatanggal ko pa yung mga lukot tapos nilalagay sa lagayan nito para ready nang ma-drop off sa JNT. Mahigpit talaga yung amo namin kasi wala kaming halos pahinga.
Pag uwi ko galing school, naghahanda ako ng hapunan tapos naglilinis. Tas hindi ako pwedeng matulog pagkatapos kumain kasi hinihintay pang matapos yung live niya. Habang nagla-live siya, inaasikaso ko naman yung mga anak niya para hindi maistorbo. Ang ending, halos 1 or 2 AM na ang pahinga ko. Pero hindi pa nga ako natutulog kasi may mga assignments pa ako. Matutuwa na nga lang ako kapag wala kaming reporting kasi I'm sure mas lalo akong walang tulog nun. Ilang beses ko nang naisip na umalis na lang sa kanila pero tinatakot niya ako. Kapag umalis daw ako ay sasabihin niya sa lugar namin na nagnakaw ako para wala nang magpaaral sa akin. Iniwan na kasi ako ng mga magulang ko at magkakalayo kami ng mga kapatid ko kasi working students din sila sa ibang lugar. Wala talaga akong choice noon kundi magtiis. Binibigyan naman po nila ako ng baon pero hanggang pamasahe ko lang yon. May sasakyan naman sila pero hindi naman ako hinahatid kahit nadadaanan lang yung campus kapag hinahatid yung mga anak niya sa school nito. Yung mga pa-photocopy, projects at iba pang gastusin sa kurso ko, binibigay nga lang ng mga kaklase ko. Imagine nyo na lang, nag-working student ako para mapag-aral ang sarili ko pero parang ako na lang din lahat ang gumagawa ng paraan. Hindi naman sa pagmamayabang sir, pero ako kasi yung pinakamatalino sa klase. Kaya naman tinutulungan ko yung mga klase ko para tulungan din nila ako sa mga materials na kailangan ko. Naalala ko noon, 3 AM na pero gising pa ako. May essay kasi noon sa Understanding the Self na kailangan ipasa. Mga 2,000 words po yun. Galit kasi siya noon kasi ang ingay ng mga klase ko kaya nadamay kaming lahat. 5 klase ko yung nagpagawa sa akin. Babayaran naman daw nila ako kaya pumayag ako. Hindi sana ako maghahabol sa oras kung hindi ba naman ako inutusan ng amo kong lalaki na plantsahin yung isang bundle ng t-shirts. Natapos ko na yung 2 essay nung nakaramdam ako ng lamig. Para bang may malakas sa hangin sa likuran ko. Wala namang aircon sa kwarto ko kaya nagtaka talaga ako. Ilang minuto lang ay parang may nahulog sa likuran ko. Pero hindi ko na lang pinansin yon kasi 3 pa yung tatapusin ko. Yung totoo ay natatakot ako noon pero nilabanan ko talaga. Nanlaki yung mga mata ko nung may narinig akong nagsabing, "Magpahinga ka na." Nanindig talaga yung balahibo ko kasi ako lang ang mag-isa sa kwarto ko. Lumingon ako para malaman kung sino yon pero wala talaga. Inisip ko na lang na baka guni-guni ko lang yon at dala ng stress at puyat kasi sobrang hirap talaga. Hindi ko rin naman pwedeng gawin pareho yung mga essay at nilalagyan ko pa ng kaunting errors para hindi halata na ako yung gumawa. Kumbaga, pulido ko silang ginagawa lahat. Mga 5 AM na ako natapos noon at instead na matulog ay pumunta ako ng kusina para magluto ng agahan. Lutang na lutang ako noon dahil masyado kong nasagad yung utak at katawan ko. Tapos naalala ko pa yung boses na narinig ko. Hindi ko narinig yung sinabi ng amo kong lalaki. Nagsasalita pala siya habang tulala ako. Ang huli ko na lang narinig ay sinabi niyang wala akong kwentang kausap. Hindi ko na lang pinansin yun kasi sanay naman ako sa mga sinasabi niya. Pagpunta ko ng campus, binigay ko agad sa mga kaklase ko yung ginawa kong essay. Ang sinabi ko pa ay hindi talaga ako natulog para doon. Na-amaze naman sila, sir, kasi nagaya ko rin yung penmanship nila. Nung umuwi na ako, as usual, pagkatapos kong magbihis, naglinis agad ako at nagluto. Report ko kinabukasan, kaya alam ko naman na hindi ako matutulog. 2 AM na pagtingin ko ng oras. Sinimulan ko na agad ang pagsusulat. Ako kasi yung leader kaya ako na naman ang sumulat ng report namin. Patapos na sana ako nung biglang mag-brown out. Nainis talaga ako noon kasi ilang beses na nagpatay sindi yung ilaw. Nung kinuha ko yung phone ko ay hindi ko rin ma-open. Hindi naman yun lowbat. Siguro mga 5 beses na nagpatay sindi yun. At nung naging okay na, kinuha ko ulit yung phone ko. Napasigaw ako nung nag-iba yung wallpaper ko. Napalitan ito ng isang babae na may nakakatakot na muka. Para siyang nagsiselfie
Tapos naroon pa yung mukha ko sa likuran na gumagawa ng report. Sobrang hilakbot ko nun. Tapos nag-brown out ulit kaya napatakbo na ako. Di ko napigilang sumigaw kaya nagising yung mga amo ko at mga anak nila. Galit at tinanong ako kung anong nangyari para daw akong baliw. Sinabi ko na nag-brown out at nag-iba yung wallpaper ko. Naging nakakatakot. Sinabi ng amo kong lalaki na hindi naman daw nag-brown out dahil hindi raw siya maatulog nun. Hindi rin naman daw namatay yung aircon nila. Kinuha nila dali yung phone ko para makita yung wallpaper. Pero nagtaka ako kasi bumalik yung dati kong wallpaper. Nagalit sila sa akin dahil gumagawa daw ako ng kwento. Bumalik na lang sila ng kwarto at naiwan akong nanginginig sa takot. Nung nasa campus na ako, sinabi ko sa mga kaklase ko yung nangyari. Pero ang sabi din nila, hindi naman daw nag-brown out. May mga times pa sir na naulit yon. Pero habang tumatagal, hinahayaan ko na lang. Ang sabi ng isa sa mga klase ko na baka may problema na daw ako sa pag-iisip dahil sa puyat, pagod at stress both sa pag-aaral at trabaho. Siguro nga ay tama ang sinasabi niya. Baka nasusobrahan na talaga yung utak at katawan ko. Kaya kung ano-ano na lang ang nakikita at nararamdaman ko. Umalis na ako sa mga amo ko at nag-decide na magtrabaho sa Bohol. Nung may ipon na ako, ay bumalik ako sa pag-aaral. At yun nga po, graduating na talaga ako at magiging LPT o Licensed Professional Teacher na. Siguro kung hindi ako umalis doon, bukod sa mababaliw ako dahil sa pang-aalipusta ng mga amo ko, mamamatay pa talaga ako sa takot. Iba rin talaga ang nagagawa ng pagod, puyat, stress at anxiety. Hanggang ngayon po ay takot pa rin ako kapag nagba-brown out, pero nilalabanan ko na lang ng dasal. Salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Mag-iingat po ang lahat. Ako po si May. Itong isi-share ko ay karanasan ng ate ko nung nasa kolehiyo pa siya. Ang akala namin nung una ay simpleng karamdaman lang ang meron si ate. Nasa huling taon na siya noon sa college. Sa lungsod na siya noon nag-aaral at umuwi na lang siya sa amin sa La Union once a month. Kaya nang mag-alumni homecoming sila ay umuwi siya noon para umattend. Nakita niya lahat ng batchmates niya at mga kaklase nung high school. Pati yung mga partner ng mga kaibigan niya ay nakita daw niya nung araw na yon. Kasama na yung ex niya. After 4 years mula nang graduate sila ng high school ay nakita niyang muli yung ex niya. Doon na raw kasi nag-aral yung ex niya sa probinsya ng nanay nito, kaya nag-break din sila nun. At yun nga, nakita silang muli pero may kasama na itong bagong jowa. Nang magsimula na raw nung magtuksuhan yung mga magkakaibigan at kaklase nila sa kanila, kitang-kita niya raw yung galit sa mga mata ng nobya nito. Biruan lang naman daw yun at matagal na siyang naka-move on dito. Mga kalokohan na nga lang daw yung pinag-uusapan nila nung high school. Tahimik lang daw ang nobya nito at pangiti-ngiti. Kaya inakala no ni ate na hindi naman talaga ito apektado sa pang-aasar ng mga kaibigan nila. Habang kumakain daw sila nun, ay inabutan nga raw niya si ate ng isang stick ng barbecue. Naangiting tinanggap naman daw yon at nagpasalamat pa. Hindi na raw kumibo yung babae. Mga bandang 9 ay hindi na raw nakita ni ate yung ex niya at yung nobya nito. Maagang umuwi ang mga yon. Hindi na raw niya muling nakita pa ang dalawa. Nalaman niyang bumalik na ang mga ito kinabukasan matapos ang grand alumni nila. Ilang araw lang din ay bumalik na ng lungsod si ate. Nang andoon na siya ay panay ang tawag niya sa amin. Madalas daw sumakit ang ulo niya. Para daw yung tinutusok. Minsan naman daw ay yung likod niya. Sobrang sakit daw nun. Nakapagkwento pa noon ang isang kaibigan niya na madalas daw nilang makitang tulala si ate. Pag tinatanong naman namin si ate kung bakit siya tulala, hindi raw niya matandaan.
Nang umuwi siya noon ng La Union ay pina-check up siya ni mama. Lumabas na may malnutrisyon siya. Hindi na raw siya gaanong kumakain dahil sumasakit yung tiyan niya kapag napaparami siya ng kain. Biglang bumagsak noon ang katawan ni ate. Hindi siya nakabalik ng lungsod at 1 linggong hindi nakapasok. Nasa loob lang siya ng kwarto niya. Maya-maya niyang tinatawag si mama noon. Pakiramdam daw niya ay may nakadagan sa kanya. Sumasakit daw yung tiyan at dibdib niya. Pag nakatagilid naman siya ng higa, bigla na lang daw parang may humihila ng paa niya. Habang tumatagal, palala ng palala si ate. May nakikita na itong kung ano-ano. Hindi na rin ito makatulog nang nakapatay ang ilaw. Sinasamahan ko nga siya sa kwarto niya. Bigla na lang siyang hihiyaw at iiyak. May gusto raw pumatay sa kanya. Ang sinasabi na lang namin ay nananaginip siya. Pero pinagpipilitan niyang may papatay daw sa kanya. Akala namin noon ay nasisiraan na siya ng bait. Pina-check up siya noon ni na mama sa isang psychiatrist. Walang ibang nakita sa mga test niya bukod sa kulang daw siya sa tulog, kaya ganoon ang nagiging reaksyon niya. Niresetahan na lang siya ng pampatulog. Maaari din daw na trauma ito sa kung ano, pero hindi matukoy. Takot na siyang matulog noon dahil nga sa masamang panaginip. Sobrang nangayayat siya noon kaya iniyakan talaga namin siya ni mama. Akala nga namin ay mawawala na siya. Hanggang sa may nagsabi noon kay mama na ipatingin si ate sa isang albularyo o marunong manggamot ng mga nakulam o dabati. Sinubukan ni mama na maghanap ng albularyo. Kinailangan pa niya magtanong sa mga kapatid niyang nasa baryo. Buti na lang at may kakilala ang mga ito. Dinala namin si ate doon sa albularyo. Nagulat kami nang malamang kinulam nga raw si ate. Unti-unti raw binabaliw at sinisira nito ang kalusugan ni ate. Ang sinabi lang nito na may isang babae ang may galit dito. Gusto raw nitong mawala si ate. Wala kaming maisip noon kung sino, kaya tinanong ni mama kung papaanong gagaling si ate. Sinabi ng albularyo na kailangan niyang matalo ang may gawa noon kay ate. Simula noon ay unti-unti ring bumabalik ang kalusugan ni ate. Hindi na madalas sumakit ang ulo at tiyan niya. Nawala na rin yung masamang panaginip. Hanggang sa tuluyan na siyang gumaling. Pero nakatanggap kami ng balita noon mula sa kapatid ng ex ni ate, nakaklasiko naman. Nagkasakit daw ang nobya ng ex niya at bigla na lang daw yun binawian ng buhay. Hindi raw nila alam ang dahilan. Basta bigla na lang daw yun tumamlay. Nang malaman namin yun ay nagkaroon kami ng ideya. Siya siguro yung may kagagawan noon kay ate. Nagalit siguro ito nung mag-alumni sina ate at tinutukso pa rin sila nung ex niya. Kwento pa nga sa akin nung kapatid ng ex ni ate ay muntikan na silang maghiwalay dahil nga kay ate. Gusto pa rin pala siya ng ex niya. May kakaiba raw na ugali yung babaeng yun. Sobra daw selosa. Kaya hindi na ako magtataka kung bumalik man sa kanya yung ginawa niya kay ate. Mali man ang mag-isip ng masama sa kapwa, pero alam kong karma niya yon. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, sir. Sana ay marinig ko ito sa inyong channel.